Samba Pilipinas! Muli ang perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day everybody! Welcome to Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Isa na namang Friday. Ang ating Saturday nga pala ngayon. Nasanayan ko Friday. No? From this time, moving forward, ay Sabado na nga pala ang ating live session. So, nakakapanibago pero at the same time, advantage din yan para sa may mga pasok every Friday. But we have given time
the reason why we are moving our segment to Saturdays is because meron klase ang ilan sa ating mga gumaganap dito, katulad na lamang ni Micah and ni Ina, nakasama dito sa live session. Meron silang classes every Friday at 8 p.m. So, minabuti natin na i-move na lang ating live session every Saturday. So, welcome everybody ngayong Sabado ng alas 6 ng gabi dito sa Pilipinas to your places all over the world. Mga kasamba Pilipinas, mga kasama namin palagi dito sa Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Isa pong maganda at mapagpalang gabi ng Sabado sa ating lahat. Bago natin basahin ang mga comments natin, tawagin na natin si Dad. Magandang gabi po mga kasamba Pilipinas. Ngayon po ay Saturday, but then hindi po nagbabago. Anumang araw ang ating live session ng Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas ay nananatili ang ating pakikibaka. Nananatili ang ating pakikilahok, pakikiambag para sa nangyayaring galaw ng Diyos sa ating bayan, na kung saan ay alam natin that we are continuously contending for the call and destiny of our nation, kung saan ay glorious words spoken of our nation is continuously being fulfilled. And of course, we are using the cutting edge of true worship, ang sandata ng tunay na pagsamba, kung saan we offer our bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is our spiritual act of worship or our reasonable service to our Lord God. And we let the Christ in us use our bodily form. So therefore, things are being divinely done because through worship, the life of God is physically present on earth through bodily forms. And whenever the presence of God is physically present, may nangyayari. Ika nga ng ating awitin. Kaya ayan, samahan niyo po kami muli sa loob ng isang oras na ating pakikibaka, pakikilahok, building an atmosphere to continuously, for God to continuously move, and in a mighty and powerful way, bringing us into the fulfillment of our glorious destiny as a nation. Amen and amen. And maraming mga pangyayari sa nakaraang linggong ito. Maraming mga tagumpay ang naranasan ng bawat isa sa atin. And of course, specifically in our church family, may mga tagumpay na naranasan kami this past week. Isa na dyan, of course, ang pagiging rising star in the industry, ang ating company Sodso Educational Consultancy Services. Congratulations. Ayan. Congratulations to our church families company. Ayan. Sodso. And ang CEO natin, anak, kasama si Clem. Ayan. Yung mga, kitang-kita po yung mga sa atin kasi sila yung dalawang nakasalamin. So, kitang-kita sila dyan. Congratulations to our CEO, of course, Tatay Pastor Elnar Magpantay. Praise and God. the team. Praise God. Amen, anak. Of course, alam natin, anak, na ito ay imprenta ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Ang ibig natin sabihin ay manifesting the life of Christ in the area of godly finances. Yan. Alright, ayan o. Alright. Kita-kita. Wait lang, medyo ma-forget ang sound natin. Ayan. Kinanap yan sa Marriott Hotel. Okay na. Ayan. Talaga naman nakita natin na tayo ay batang kumpanya, ang Sodso, na ito ay isa sa mga leg ng Samba Pilipinas, at ito ay naka-assign sa pamamahala ng pera, kung saan ay nakita natin na ang lahat na aspeto ay ang Diyos ay nagmamanifesto, sapagkat nakikita natin ang imprenta ng tunay na pagsamba. The true worship is manifesting the life of Christ. At every Friday, o ngayon ay Saturday na, ay nagkakaroon tayo dito ng mga updates. Sinasagawa natin kung papaano ang mga tagumpay ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng mga ating sinasagawa.
particular sa pagsasharpen ng ating spiritual weapon. Because the way to sharpen spiritual cutting edge is to continuously and constantly use it. Yan ang nakita natin, no, isa sa ating mga nuggets, divine nuggets na nagsasabi na to continuously sharpen our cutting edge, mastering our spiritual weapon, spiritual cutting edge, is to continuously and constantly use our spiritual weapon. At alam natin na sa lahat ng ating ginagawa ay nagmamanifesto ang buhay ni Kristo. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang, sumamba't magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y Worshiping nation. Of course, ang mga iba pa mga glorious words ay we are the burning bush of Asia. We are a missionary sending nation. We are launching pad of the gospel. We are the light to the nation. Kaya naman mga minamahal na mga kasamba Pilipinas, tayo po ay hindi napapagod. Hindi tayo napapagod. Lahat ng ating sinasagawa bilang mga rising, bilang mga nagkakaroon ng manifestasyon ng imprenta ng sandata, ng tunay na pagsamba, ay patuloy na nakikita natin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sapagkat we are aligning ourselves to the move of God in our beloved nation. Kaya nga dito sa ating programa na under po sa Samba Pilipinas online station, ang una nating programa na inilaunch po dito ay ang programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen and amen. Ayan, medyo nawala yung sound natin dyan. Inayos lang natin. Pero ayan, okay na daw po ulit. Alright, praise God. And marami tayong kasama ngayong gabing ito. Unang-una na dyan sa ating comment section. Ngayong gabi is si Steph Joy and si Ate Tess Agliam. Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Sabi ni Steph Joy at si Ate Tess naman, great day po Samba Pilipinas. Si Sandra Ray, great day po Kasamba Pilipinas. Si Joshua Deligero, amen po. Si Ate Tess Agliam ulit, amen and amen po. Si Pastor C.O. Tay Elnar Magpantay, amen, amen po. Power po, salamat po Lord. Congratulations once again to our company Sodso. Ayan, mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Sabi ni Sandra Ray, si Rafael Joy Dampitan, thank you po Lord. Si Deborah Dampitan, great day po Samba Pilipinas. Congratulations po Tay Eller and to the whole Sodso Educational Consultancy Services team po, sabi ni Joshua Deligero. Congratulations po, sabi ni Deborah, ni Leonie, amen po, thank you po Lord. Salamat po Dad Ma'am, salamat po Lord, salamat Magpantay Tribe, sabi ni Pastor Tay Elnar. At si Kuya Arnold Berina, great day po, hashtag Samba Pilipinas. Tita Maris, wow, congratulations Sodso, thank you Lord. At si Steph Joy, ganun din, thank you po Lord, congratulations po Tay Elnar and to all Sodso team. At ayan na, so far ang ating mga comments. Alright. Hindi pa tayo nakasigaw na, 1, 2, 3. Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas! At talaga naman, sabi nga ng ating CEO, 7 months ba pa? 7 September months tayo nag-launch. nag-start. Yan, in correct. operation ng Sodso and sa ganong kaikling panahon, we Correct. were able to get the Rising Star of the Year Yes. award in the industry. And kagabi lamang sa lesson, sa class po ng ACA, of course, yun Correct. yung
Bible School and school na pinag-aaralan ng ating mga ilan sa ating mga church workers and pastors. Correct. Ay nag-present din si Pastor Ty Elnar ng SODSO doon. Alright. And the pastors na mga kasali doon sa class ay talaga namangha. At talagang excited sila, sabi nga nung isang pastor from North Carolina, USA, ay it's a great opportunity, sama Micah? It's a Correct. great opportunity para sa mga church workers and pastors na would like to do masters sa ibang bansa. Ayan. So, ganun ka-powerful. Yan, anak, ang kapartner natin, ang ACA Leadership and Management Institute, sa pangunguna ni Doc Alex Aquino, ay ito ay kapartner ng ating SODSO, na kaya naman we are continuously receiving an opportunity para mai-share ang itong purpose, ang role ng SODSO sa ginagalawan natin, na mayroong alignment sa panawagan meron tayo bilang bayan, na tayo ay missionary sending nation. At nagtanong din, anak, yung isang pastor doon at ang ating COO na si Sir Brando Tanawan, na isa rin ngayon na estudyante ng Leadership and Management Institute, ay talaga naman nakita natin na na-share niya na maayos at na-encourage ang mga pastors na kung saan nakikita nila ang importansya at ang role ng ating SODSO, na ito ay naka-under sa portion ng godly financiers dito sa ating ginagalawan na Samba Pilipinas platform. Amen. Ayan. 9 months pala pa. 9 months po. Salamat po, Lord. Salamat po, Dad Bishop Elmer, our spiritual advisor of SODSO. Ayan. Talaga naman, grabe. Sa Marriott Hotel po ginawa ang awardings na yan. Correct. And talaga naman, we are so proud of what the Lord God has done in our companies also. And there is a lot more that we can expect, of course, if the Lord is going to move, and we are believing that God is moving in our company. Yes. Talagang great Yan. and amazing things are going to happen for Correct. our companies. So, Totoo nga, anak, di ba? Yes. In true worship, things are being divinely done. Amen. Kaya sa tunay na pagsamba ay may nangyayari. Amen. At ang pangyayari ay hindi gawa ng tao, kundi ito ay sa dimensyon ng effortless, wherein it is the Christ in us who is really moving through His body. And we being part of the body of Christ, sons of God, and of course having the imprinting of true worship. We are rising to be the true worshipers that the Lord God is looking for. Kaya naman pala hinahanap ng Diyos sa mga tunay na mananamba, anak, ay dahil sa mga tunay na mananamba, nagmamanifesto ang buhay ni Kristo. June 27, 2025, yan pala ang start ng SODSO. Alright, and we're going to sing our first song for tonight, and bagay na bagay ito sa mga nangyayari sa ating sa lahat ng aspeto ng ating buhay, especially in our church family. Talaga ang galaw ng Diyos ay patuloy na nagtatagumpay. Amen. Galaw ng Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng bahagi ng buhay. Ang galaw ng Diyos ay nagdarama kahit saan mapunta. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin
pag-asa. Si Jesus na sa'yo, si Jesus na sa akin. Ang galaw ng Diyos ay di panay, pagmamahalan walang hanggan. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ang buong daigdig. Ang galaw ng Diyos ay pakikipaglaban para sa panawagan ng bayan. Ang galaw ng Diyos ay maibaba, kanyang kalooban sa ating bansa. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ang buong daigdig. Di na ito maaawat, di na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin ang buong daigdig. Di paawat ang galaw ng Diyos, di mapipigil ang galaw ng Diyos. Alright, hindi na ito maaawat, hindi na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy at pupunuin ito ang buong daigdig. So mga kasamba Pilipinas, alam natin na ang ating nakikita ay of course ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Though in the last days, very evident talaga ang mga gawa ng wickedness. At ito ay nasusulat na ang huling kapanahunan ay katulad sa panahon ni Noah, na kung saan ay punong-puno ng wickedness ang sanlibutan, subalit may nasumpungan na katulad ni Noah na lumakad sa katwiran, at dahil dito ay siya ang naatasan upang gumawa ng arko, the Ark of Preservation. Kaya naman ang kapanahonang ito ay ganun din. Alam natin yan, nasusulat yan mga kasamba Pilipinas, pero amidst a very wicked generation, there are those who belongs to the company of Noah, wherein they will be assigned to build the Ark of Preservation, and they will obey the Lord, line upon line, precept upon precept. At alam natin na ito ang ating mga tinitignan. Kaya sa kabila ng mga pangyayari sa pagtaas ng gasolina, sa mga sitwasyon na nagkakaroon dito sa sanlibutan, sa mundo, ay tayo ay nananatiling
payapa sapagkat ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ito ay pasimula pa lamang. But then of course, alam natin that we have in us the peace that passeth all understanding. The Prince of Peace, the Lord Jesus Christ, living in our bodily forms and in the technology of true worship. Kapag lumalabas ang the hope of glory coming out of us, the Prince of Peace coming out of those who are true worshipers, alam natin na hindi tayo maapektuhan. At sabi ng banal na kasulatan that those who can be shaken will be shaken, but those who cannot be shaken will not be shaken. Sabi ng ating nugget, those who are standing in the eternal principles are those who will not be shaken in this shaking season. All right. Amen and amen. Alright, may mga bagong pasok tayo pa sa ating comment section. Uli kong nakita si Kuya Arvin. Yan. Belen, great day po tayo, Elmer and Samba, Pilipinas. Hello, Great Kuya. day. See you soon sa ating See you soon. family camp. Of course, anak, congratulations sapagkat nagkaroon siya ng event na hinandle ang kanyang catering Oo services. Ay talaga naman, ang daming 500 plus yata na tao. Wow. Yeah. For those of Congratulations you sa blessing. taga dyan sa South pa na gusto magpa-cater, sila Kuya Arvin po. Oo Yan. nga, Nasa comment correct. section siya. Arvin Salting Belen. Meron silang catering services, talagang panalong-panalo po yun. So you can Alright. go directly to him. Ayan. Amen po. Sabi ni Deborah Dampitan, si Ate Tess Benyorca, ganun din. At si Kuya Boyd Cruz, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Mabuhay ang galaw ng Diyos. Amen, amen po, sabi pala. Amen, sabi ni Tito Raymond Dampitan. Amen po. Thank you po, Lord. Di pa aawat, di pa pipigil ang galaw ng Diyos, sabi ni Frenilyn Hernan. And si Apple Fuentes, good day po, Samba, Pilipinas. Yes po, Lord, hindi po maaawat. Salamat po, Lord, sabi ni Tay Elner Magpantay. Amen. Ang galaw ng Diyos ay di maaawat, di mapipigil. Hallelujah, sabi ni Rafaela Joy Dampitan. Alright. Salamat po, Tay, sabi ni Arvin. Ayun. You're At welcome, of course, Kuya. Talaga naman, ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa Kanya. And talking about, anak, ang itong mga nakikita natin na imprenta na ginagawa ng Panginoon sa mga tunay na mananamba ay sa aspeto ng maka-Diyos na musika. Nag-release tayo, anak, ng dalawang... 2 songs. Ayan. Ayan po, if you have noticed in our page, dyan po sa Facebook, we have released 2 songs na bago po yon. Yung isa ay sa katawang ito, Maluwalhati Ka. That was released dito muna sa ating live session. At nirelease na po natin siya officially dyan po sa Facebook at sa YouTube channel ng Samba Pilipinas. At you can watch that song, which is a composition of Tito Raymond Dampitan. Ilan po sa highlights ng video ay makikita nyo dyan sa inyong mga screens. So, ayan po. Ayan. Ang sa katawang ito, Maluwalhati Ka. It's a very powerful, anointed worship song unto the Correct. Lord. At talaga namang Under yan, anak, ng Samba Pilipinas, Music, originals. Yes. Na kung saan isa sa ating mga songwriters na ni-raise up si Lord ay itong si Bro Raymond Dampitan. Amen. Ayan. So, napakaganda ng polong suot ni Iwan dyan. Congratulations. And ano po yan, patuloy na maraming nanonood, even our family in Germany. Talagang tinatangkilik po nila ang maraming song. salamat. Ayan, maraming salamat, of course, to our beloved Tatay Reggie Ocampo at sa ating buong family dyan sa Germany. Another song that we have released just recently, was it yesterday? Yesterday lang, Micah, no? Yes. Isang araw ba? Kahapon? Ano talaga? Kahapon lang. Kahapon, okay, nagkalituhan lang. Ayan. Another song is Occupy. Alright, then naman ay ni-release natin sa page ng You and Us. Occupy Till He Comes. Those are the highlights of the video. Alright, yung first niyan, makikita nyo yung agila, talagang binisita kami ng Kaya nga. isang agila. Yan, no? Kitang-kita dyan, di ba? Yung agila na bumisita bago kami mag-start. Kaya talagang
ginanahan kami. Alright. By the way, that place is here at San Jose City, Nueva Ecija. So, yan po ang tinatawag na Tayabo Nature Park. Correct. Tama ba? O, yun. No? Before, ang pangalan niyan ay Diamond Park. But right now, ay talagang in-improve nila at talagang pinaganda nila. So, it's a beautiful place. Kasi pinuntahan niya nung Agila, no? So, talagang Correct. ganda ng lugar. At congratulations to San Jose City, Nueva Ecija as well. So, those are two songs pa. Sa katawang Correct. ito, Malwalhati Ka, and the other one is Occupy. Ayan, nakakatuwa yung Agila Anak sapagkat saan man tayo pumunta, alam naman natin na ang pundasyon, baga itong mga pinagsimulan natin sa platform na ginagalawan natin sa Samba Pilipinas ay ang puhunan natin na binigay ng Panginoon dito ay ang God-given song na binigay sa atin ni Lord, yung katulad ng mga agila. Yes. Naalala ko nung pumunta tayo ng US, anak, bumungad sa atin ng napakalaking agila. Backdrop. At yun ay baga affirmation o yun ay mga encouragement ng orchestration ng Diyos na kapag ito ay nakikita natin, alam natin na isa ito sa nag-encourage sa atin, isa ito sa nagpapatunay na tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon. Kaya naman, of course, hindi naman sa lahat ng panahon may agila, but then of course, nakita natin ito ay isang bagay na nag-inspire, nag-encourage sa atin kasi ito ay mga hindi pangkaraniwang bagay na nagaganap at ito ay mga talagang confirmation ng ating mga ginagalawan na of course, ang UNAS Anak ay ang ating arm ng platform ng Samba Pilipinas na pasukin ang of course, makapasok ang godly music sa secular music industry. Amen. Kung ang Sotso Anak ay sa finances, sa pamamahala ng pera, ito namang UNAS ay ang makadiyos na musika sapagkat true worship is a way of life. True worship is manifesting the life of Christ. Amen and amen. And for those of you who have not shared the songs yet, please share to your Facebook accounts para mas maraming makakita kasi those are powerful God-given songs. So it's better for us to share it in our timelines para sa mga friends ninyo na kahit mga hindi mga believers yan, pag napanood nila yung mga songs na yan, they might be touched by the messages of the songs, especially yung mga songs na binibigay po sa atin. Those are God-given songs. Songs from the throne of God, sabi nga po ni Papa. And of course, isa sa mga balita dyan, yung ating song na Occupy. Wow. It's going to be played in the DZAS this coming Tuesday sa programa po na, pakibasa nga, Entrepreneur. parang Pinoy and Anak, Teka lang. siguro mag-post ka rin ng Apo, poster. ipapost ko po yan. Teka lang. Entre Pinoy Especial. Yun yung pangalan ng program. And yung host po kasi na nag-interview sa amin before, when he saw the video, sabi niya, Kuya Mark, i-play ko sa program ko itong Occupy. And kaya yun po. This coming Tuesday, 11 a.m. So, Amen, if mga you can. divine. Sa radio po yan ha. By the way, hindi siya sa Facebook. Kasi bawal pala ang mga videos ngayon sa Facebook. Minimute daw ni Meta. So, yan po ay mapapakinggan ninyo sa DZAS, 702 DZAS Yan. radio station. Alright. Alright, anak, yung Occupy ay alam natin na nagkakaroon tayo ng mga events at parating yung Occupy 6 na ito'y gagalapin sa Bicol. Sa lugar ng Bicol. And of course, talking about Occupy, ay ito ay naka-align sa ating pangitain para sa ating bayan na siglo Pilipino. Ayan, nakasuot ako ng siglo Pilipino, anak. Yan. 100-year rise of our nation into her glorious destiny. Amen. Occupy 6 Prayer Congress Bicol. That's going to be April 23 and 24. So, if you have family members, church families in Legazpi, in Bicol, they can attend that event. Hindi lang po ako sure pala
kung it's open in the body of Open, Christ. anak. Open Open. po yan. Open. So yun po, you can attend, you can invite people na nandyan po sa lugar na yan to attend Occupy 6. That's going to be the speakers in the event are our patriarchs, Papa Ernie Abella and Daddy Solomon Ocampo. Amen. So, So yan ay, of course, ang ating mga patriarchs sa community na meron tayo, ang community ng New Nation, ang bagong bayan, ang group of churches na ating kinabibilangan na tayo ay nagko-contribute, nakikilahok sa ginagawa ng Panginoon sa ating bayan na kung saan ay alam natin, sabi nga ng ating Reverend Tatay Ernie Abella, kung saan patungo ang simbahan, doon patungo ang bayan. Amen and amen. All right, our next song for tonight, this song is one of those that's going to be released soon. Pero dito muna natin siya i-release sa ating live session tonight. This song is called Disenyo. Nais mo, batid ng
napakagandang God-given song, mga kasamba Pilipinas, Disenyo. Yan ay isa sa mga Samba Pilipinas originals na kung saan ay nakita natin napakaganda ng letra na hinubog sa iyong disenyo. Sa gitna ng proseso, ako ay didiretso. Tanging sandigan ko yung mga pangako mo na alam natin, God is sovereign God. God is the one, sabi ng banal na kasulatan, those who are sons are those who are being led by the Spirit. We are led by the Spirit at alam natin na tayo'y nakakarating sa ating patutunguhan at gamit ang sandatang laan sa ating bayan, we can come into manifestation because one of our nuggets ay nagsasabi, true worship is a very powerful weapon for manifestation. Amen and amen. Disenyo. That's a wonderful worship song. Abangan po ninyo yan. Isa sa mga i-release natin very soon. Ang awiting yan. Alright. Thank you po Lord. Praise Him. Sabi ni Samuel Pinili. Si Pastor Anay Maria Esponilla, Grade po Samba, Pilipinas. Si Nicole Bayan. Salamat po Lord. Congratulations po CEO Tata Elnar and Tusodso team. Ayan. Sino pa si Pastor Anay Cecil Colyado. One of my favorite songs. Thank you po Lord. Sabi ni Deborah Dampitan. Salamat po Lord. Sabi ni Pastor Tay Elnar, si Ate Tess Minorca, sa gitna ng proseso, ako ay dediretso. Amen po Lord. Si Apple Fuentes, amen po Lord. Trusting you in every process and seasons of life. Still, we will know that you are the sovereign God. Alright. Pinili mo, inibig mo, ako'y hinubog sa iyong disenyo, sabi ni Tito Raymond Dampitan. Grabe po kayo, Lord. Salamat po, Lord, sabi ni Tay Elnar Magpantay. Ayan. Nakita rin natin, anak, nag-send ng stars sa ating Dad Iman Abella na kung saan ay siya ang punong abala sa ating parating na camp ng Bagong Bayan. Family camp na meron tayo. At ito ay sa parating na mahal na araw, April 3 to 5. Yes po. Ano? Ayan, sa Holy Week po yan pa. That's going to be April 3, 4, and 5. Yan po ay gaganapin sa Silang, Cavite, by the way, and hotel. Do we have the yan, Holy Family of God. That's going to be our theme for this summer family camp 2026 April 3 to 5. Yan po sa Brizo Hotel, Tagaytay. At of course, anak, binigyan tayo ng song ng Lord. Yes. Our collab song. At ito ay Holy Family of God. At salamat sa Panginoon na ito ay pwede nating maawit at maging team song na ating parating na camp. At excited tayong lahat. At of course, tomorrow ay ang ibang mga delegates natin, mga campers ay patuloy na magre-register sapagkat talagang nakaka-excite ang ating napaganda ng ating venue ngayon. And of course, napaganda ng ating team. At dito sa community na meron tayo ng Bagong Bayan, The New Nation, ang group of churches na ating kinabibilangan ay alam natin na lahat ay excited na araw-araw sa ating pambansang ayuno, everyday sa morning devotion, ating Dad Iman Abella ay patuloy na nagpo-promote, nagpapaalala ng ating parating na camp kasi ito'y malapit na, wala nang isang linggo. Yes. Friday ang start nito, Saturday ngayon. Sobrang ganda ng venue natin. Actually, nakahanda na daw po ang swimming trunks ni Cody Christoph Colette. Kasi doon sa venue natin talaga nakabungad yung swimming pool. Ayan, sabi ni Dad Iman, April 3, 4, and 5. 3, 4, and 5. Yes. Ayan, Holy Week. Good Friday, Black Saturday, and of course, Resurrection Sunday. Kaya naman, grabe, grabe ang mga bagay. Ito ay may kinalaman sa building up na nangyayari as we arise into our destiny as a nation. Alam natin, ang lahat ng mga spiritual activities na ito ay merong substansya ng leading ng banal na spirito. And of course, ang tema ay naiimprenta, patuloy na nakikita natin, nung nakarang camp ay as for me and my house, we will serve the Lord. Ito ay series, sabi na ating, of course, Patriarch Dad Solomon, na magkakaroon tayo ng series para sa pamilya,
At ngayon ay Holy Family of God. Amen. What a powerful theme that we have, and we are all excited for this summer family camp. Amen. Makita-kita po tayo dyan. By the way, tonight we are going to release another song. Ito bago to, kahit sa pandinig ko bago. Kanina ko lang nadinig. Kaya sinulat ko muna kung paano siya tugtugin. And I believe it's another powerful worship song that was given to us by the Lord. And ang aawit nito ngayong gabing ito, the previous times na we had released some songs, ang mga umawit sa atin, of course, narinig natin si Tito Raymond Dampitan, isa sa ating mga composers dito sa Samba, Pilipinas. And also, yung isa sa mga umawit ay si Hagay Dampitan. Yun naman ay Rising songwriter. rising din niya, songwriter anak, also, and anak din siya ni Tito Raymond Dampitan. And then for the previous weeks na nagkaroon tayo, previous Fridays, but ngayon ay Saturday, of course, yung mga Korean versions ng mga God-given songs natin, yun naman ay inawit sa atin ni Christiana Dampitan. Yan. Papapansin nyo, isa apelido ha. Puro Dampitan yan. And tonight, of course, we are going to have the eldest daughter Right. of Tito Raymond. Siya naman ang aawit nitong song for tonight. And let's welcome Rafaela Joy Dampitan. Alright, anak, sabihin ko lang na ang kanilang pamilya ay nakakohab ngayon, na kung saan nakatira sa ating mission house at patuloy na nagkakaroon ng ng preparation, nagkakaroon ng continuous imprinting ng lakad nila kay Kristo, at kaya naman this is the proper time na kung saan ay sa kanilang pagbababad, sa mga panahon ng kanilang pagbababad sa presensya ng Panginoon, and using the very cutting edge of true worship through our God-given songs ay dumadaloy ang mga letra at musika na may kinalaman sa nilalakaran ng ating komunidad, nilalakaran ng ating tribo, at ito ay patuloy na naimprenta sapagkat naniniwala tayo dito sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, sa isa sa ating mga nuggets na kung saan ay God-given songs are sharpened first in imprinting, then in recording. Ilakad muna ang letra at makita natin na sa sharpen ang cutting edge ng God-given songs. Yan. Amen and amen. Tonight ay Ate Ella, ano ang title ng ating song for tonight? Yung title po niya is Bagong Puso po. Bagong Puso. Yes po. Alright. Bago natin intervene si Ate Ella, ngayong gabing ito, paaawitin na natin siya ng song na ito. The song is called Bagong Puso. Presensya mo sa akin ay laging
Di ko kaya ang sa'yo'y malayo, bawat saglit ako'y yakapin mo. Dahil ikaw ang pag-ibig ko. Bagong puso ang sa akin ay iyong hikain. Pusong handang sumunod saan mo man ako dalhin. Anumang sitwasyon o anumang panahon, maging tapat sa'yo, aking Panginoon. Bagong puso ang sa akin ay iyong likhain. Pusong handang sumunod saan mo man ako dalhin. Anumang sitwasyon o anumang panahon, maging tapat sa'yo, aking Panginoon. Maging tapat sa'yo, aking Panginoon. Maging tapat sa'yo, aking Panginoon. One more time. Yung chorus lang ate. Chorus. Ready? Bagong puso ang sa akin ay iyong likhain. Pusong handang sumunod saan mo man ako dalhin. Anumang sitwasyon o anumang panahon, maging tapat sa'yo, aking Panginoon. Maging tapat sa'yo, aking Panginoon. Wow! Sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, maging tapat sa iyo, aking Panginoon. Napakagandang awitin at talaga naman masasabi natin na purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon sa mga God-given songs. Isa ang baga ay aspeto ng sa tunay na pagsamba ay ang makadiyos na musika. Of course, true worship is far more than praise and worship. It is far more than singing songs. But then, part of true worship is God-given songs. Part of true worship is godly music, na kung saan ay nagbibigay mula sa trono, no, songs from the throne are being given to those who are rising to be the true worshipers, wherein the lyrics and the melody of the songs are imprinted upon their walk in Christ. Kaya naman, masasabi natin, grabe talaga as we master this cutting edge of true worship, wherein we are manifesting the life of Christ in every area of it. At alam natin na kabilang dito ang godly family, godly couple, godly children, godly parents, na kung saan ay nakikita natin ang manifestasyon ng buhay ni Kristo. And of course, sa pamamahala ng ating Pastora Nay Cecil na naka-assign sa portion sa isa sa mga leg ng Samba Pilipinas platform, itong tinatawag nating cohabitation, ay nakikita natin na nagkakaroon ng imprenta ng makadiyos na musika sa lakad ng kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo. Alright. Amen and amen. And of course, tatanungin natin si Ate Ella for a short testimony and also bakit itong awitin na ito ang iyong napili para awitin sa atin ngayong gabing ito.
Hello po everyone. Magandang gabi po. Yes po, yung bagong puso po kasi, yung first time ko po siyang narinig, talagang nag-struck po siya talaga sa akin na talagang everyday dapat meron tayong bagong puso na handang sumunod sa Panginoon na kahit anumang sitwasyon, sa kahit anumang panahon, lalo na po ngayon yung panahon natin pag nakakakita tayo sa social media, kung ano-ano na pong mga hindi magandang nangyayari sa Pilipinas, or kahit sa pamilya po, pero still, yung puso po, yung renewed mind and yung new heart na talagang ibigay po sa atin ng Panginoon. Sa cohabitation po, lagi pong sinasabi sa amin ni Dad Elmer, yung spiritual instinct po talaga, na ito yung advanced weapon po talaga to defeat sin. So, ganun din po kapag in the natural po kasi kapag let's say, merong truck ka ng makakasalubong, meron kang instinct na umiwas doon. So, pag spiritual instinct po, mararamdaman mo pa lang na mapapahama ka dito or magkakaroon ka ng kasalanan dito, yung instinct na aalis ka doon, iiwas ka doon. So, ganun din po yun sa yung bagong puso na araw-araw bigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso na handang sumunod sa kahit anumang sitwasyon po. Amen and amen. Ayan, no? Spiritual instinct is one of the advanced weapons to fight and defeat sin. One of the nuggets of revelation na nakapost po sa ating mga Facebook accounts. Ayan, ilan sa mga comment, basahin ko lang bago tayo tuloy ang matapos ngayong gabing ito. Amen po. Panginoon, bagong puso ang sa akin ay iyong likhain, sabi ni Deborah Dampitan. Grabe po kayo, Lord. Love you so much po, Lord. Sabi ni Pastor Tay Elnar Magpantay. Yes, thank you, Lord. Sabi ni Franz Justin Fuentes. Si Steph Joy. Amen po, Lord. Si Deborah. Salamat po, Lord. Si Ate Tess Menyorca. Amen po, Lord. Si Steph May Pablo ay nagandahan sa ating guest for tonight. At si Kuya Boyd Cruz. Amen and amen po, Lord. Sobrang grabe niyo po, O Diyos, sabi ni Pastor Tay Elnar. Grabe po kayo, Lord, sabi ni Steph May, si Kuya Arnold, amen. Yes po, Lord. Si Tito Raymond, amen po, Lord. Si Ate Tess Menyorca, amen po. Thank you po, Lord. Yes, amen po, sabi ni Sandra Ray Domingo, amen and amen po. Sabi ni Deborah Dampitan, si Tita Maris, thank you po, Lord. Amen po, sabi ni Ate Tess Menyorca, si Tito Raymond naman, thank you po, Lord God. And thank you po, Dad Elmer and Ma'am Malu and Ma'am Sel. Sabi ni Tito Raymond. And finally, si Deborah Dampitan, amen and amen po. Salamat po, Lord. Those are the comments so far sa ating comments section pa. Alright. Ayan, napakaganda ng ating pinag-uusapan dito. At of course, pagkama tayo nagla-live ay meron tayong natatanggap na mga good news. At kaya medyo binasa ko lang. At of course, alam natin na gumagawa ang Panginoon sapagkat ang galaw ng Diyos ay hindi humihinto, ito'y tuloy-tuloy. And we are continuously building up at we are moving forward and progression ay nakikita natin because God is a progressive God. He is a God who is from one level of glory to another. Kaya naman talaga nakikita natin, napakaganda dito sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Yan ay lagi nating ina-articulate, sinisigaw at sinasamahan nyo kami na sumigaw dito sapagkat naniniwala tayo, articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Kaya naman nakita natin ang mga witnesses ng ating divine nuggets, ng mga letra ng ating mga awitin na sa God-given song, ng mga lakad na nilalakaran ng lahat na aspeto na sinasagawa ng mga mananampalataya kay Kristo, ng mga tunay na mananamba, ay talaga naman lumalabas ang manifestasyon ng buhay ni Kristo. Amen and amen. And even sa ating mga kabataan ay talaga nag-manifest ang buhay ni Kristo kaya sila ay nakaka-receive ng kanya-kanyang mga awards academically, of course, and of course in character building talaga naman sobra-sobra ang biyaya ng Panginoong Diyos. Ilan yan sa mga nakikita nyo dyan sa screen, sa mga graduates from our church family. Congratulations. Congratulations to everybody na talagang nagpursige at dumating sa pagkakataong ito na talagang tumungtong at makareceive ng kanilang mga graduations. Ayan.
Alright. Sino yun? Si Duday? Si Hindi ko Val? naman- Si Val yan. Of course, Sir Brandon. Ayan, Si Shikaina. Sino pa ba? Ayan, Si Sandra. Si Praise pala. Si Praise, Yana. Si Yana. Of course. Si Sandra Ray. Si Sandra Ray. Ayan. So far Ayan. yan. At meron pa mga parating. Si EJ ba yan? Si EJ. Si EJ. Alright. Palakpakan naman natin sila. Congratulations to everybody. Congratulations. All our graduates, mga young people namin, mga graduates talaga, mga with high honors ang kanilang mga nakuhaan. Mga kabataan namin, malapit na rin ang kanilang mga recognition day. At inaasahan natin ang talagang tagumpay ng bawat isa sa kanila. Thank you, Lord God Almighty. And of course, our businesses, we would like to post our financial arms of Samba Pilipinas Ministries. Those are our God-given businesses. Alright. Isa-isahin niyo po yan. Hindi ko na isa-isahin. Marami-rami na tayong businesses ngayon. At Ang talagang pinakabago Your Imahe. Your Imahe, of course. Talagang lagi namin nababanggit yan kasi andito lagi ang kanilang CEO na si Hagay Dampita. At Of course, talagang, yung latest anak. the latest business that we have. Tipanan. Ayan. Ayan. Isa-isahin ko na nga, MDWCU, Cohabs Ice Cream, Mash Balls, Your Imahe, Basilea Gadgets, Arise, Divinely Done Coffee, Sodso Educational Ayan, Consultant anak. Services. Bago mo ituloy, anak, ay Yes. nais natin pasalamatan ang Sodso, ang ating sponsor ngayon sa ating pamirienda. Wow. Ayan. Thank you sa Sodso. Actually, ito yung miss ko nung matahabang panahon, yung talagang every live merong ganito na talagang sponsor. And before kasi may ganyan kami. And I believe nakapag-sponsor din sa atin si Ate Ella before. Tama ba, Elay? Hindi mo tandaan, no? Hindi mo tandaan. Okay, it's already 7:05 p.m. And Ate Ella, short encouragement to everybody, especially the youth na nanonood sa atin ngayong gabing ito. Ayan, lagi lang natin i-manifest sa lahat ng ating ginagawa ang Panginoon na magkaroon tayo ng established mentality na it is the Lord God who's using our bodies sa kahit anumang ginagawa natin. Amen and amen. It's the Lord God using our bodies. Amen. Ate Yuan, would you like to say something before we go? Thank you po for joining us this Saturday evening at samahan niyo po kami sa mga susunod na Sabado ng gabi. Yan, Sabado ng gabi pa. Maraming salamat sa ating mga kasamba Pilipinas. Salamat po sa inyong pakikiambag, pakikitoka dito po sa ating platform na ginagalawan at isa sa mga mandato na meron tayo ay magkaroon tayo ng Samba Pilipinas online station at ito po ay ating sinimulan at ngayon ay meron na tayong programa. Ang unang programa natin ay itong programa ng Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Thank you everybody for joining us tonight. Every Saturday, once again, we would like to announce every Saturday na po ang ating live session. Saturday, 6 p.m. Philippine time. So makita-kita tayo next Saturday because next Saturday yun na po ang aming camp dyan sa Tagaytay. So wala tayo this coming Saturday. Pwede tayo magpa-play anak ng live. Re-live na po. replay ng live natin. Alright. So abangan nyo na lang po ang announcements niyan. By the way, do not forget to share and react to our 2 new releases. Sa katawang ito, Maluwalhati Ka and Occupy. You can visit the pages Samba Pilipinas, Elmer Magpantay, and You and Us. And also, those songs are posted dyan po sa YouTube as well. And coming soon na rin ang paglabas niyan sa Spotify and Apple Music. Maraming salamat po once again to all of you who join us tonight. Hanggang sa muli, sisigaw kami bago kami umuwi. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.